Nag-ready po kami ngayon sa kasaulugan. Dito po sa Pamilya Peralta. San Vicente Perel, dito sa Exodus. Nag-ready na kami para sa aking kapatid na Robert. Dito na pamilya niya. Maya-maya magsimula na kami. Lord, check my face. Dito na tayo yung Pamilya Peralta. Sabay. Nag-ready na kami ngayon. Ito Dito yung pamilya niya. check. Lord. Check, check. Ang lola ni Robert. Sa labas. Pamilya ni Robert. Maya magsimula na. Kasulugan sa pulong. Salamat sa patuloy niyo pong pagsuporta sa YouTube channel Elias Pailong. Peace. Itong tanan. Hanya kita karon sa katapusan lamay o ang atong pagsaulog karon sa kasaulugan sa pulong nobena, no? Nga diha karon ang niadinhi ang mga nagkadaiyang mga isalmot nga mga gagmayng Kristohanong katilingban kasikbit na mga GBK, no? Sa Santo Niño Suba, si Brad Ray Diaz, niya si Brad RB, no? Bernal Castro. Siya ang mag-preside karon uban pod sa MPH Gatdula. Nasa likuran nato Big Boy. Si Richard Serrano. Niya uban si Brad Turipil ug tanan. O si Brad Elias sa San Roque nga GBK. O si Sir Danlay. Kauban ni Kwani sa minister, no? Kami PSL minister uban sa tanan, o iawag na po ang tanan, mga nagmahal, mga kasilinganan, anhi tanimi, no? Karon sa katapusan nga lamay karon nga ako ang paminawon karon maminaw ta sa pulong sa Ginoo nga mao kini ang pagpadayag diha sa iyahang gugma sa matag usa kanato, no? O sa pamilya Peralta, Abayata, Safra ug sa tanan mga parente nila, no? Nga niya dinhi welcome sa tanan. Ug karon manindog kitang tanan ug atong awiton ang pasyon ng awit. Kitang tanan sa ngalan sa Ama, Anak ug sa Espiritu Santo. Pinatunta ang Diyos sa paglaom, maghatag kaninyo sa kaimpitan sa kalinaw, ug ang Ginoo sa kinabuhi manaakanunay kanatong tanan. Mga igsoon, nagato kita nga bugpos sa pagnigalay, ug pagbinatiay nga nag-usa kanato dili matapos diya sa kamatayon. Uban sa pagsalig ngadto sa Dios, nga sa kanunay hinulong sa atong mga maayong buhat, ug nagapasaylo sa atong mga sala. Magampo kita karon alang sa atong igsoon nga si Robert Jr. At tumamitong Ginoo kalulitan. Nga among Diyos, ang kamatayon sa igsoon nga si Robert Jr. nagpadayag sa kamatuoran kung unsa kamuko ang among kinabuhi ning kalibutan. Apang alang yadto nagtuo sa imong gugma, ang kamatayong dili matapos ni maulipungdan sa panagbulag sa pag-iusa mo kanamo. Anya kami naniusa sa pagtuo, paglaom, isip mga sumusunod sa imong anak. Ipadangad kanamo ang kahayag sa pagkabanaw ni Kristo, nining panahon sa pagsulay ug pagpagutan. Samtang nagaampo kami alang sa mga igsoon nga si Robert Jr. o sa tanong ni gugma kaniya. Kini magpangayo kanimo pinagi sa mong nabanaw nga Ginoo hangtod sa kaangturan. Paloy maligod alang sa among pagbasa. Tinutlog gikan sa itong sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto. Kay nasayod kita nga gatunas na nining atong tanong puloy-anan nga mao nga atong lawas. Hatag na sa Dios ug puloy-anan didto sa langit. Usa ka puloy-anan nga walay katapusan
o siya gayon ang buha. Busa, karon kita masaligon kaayo. Nasayod kita nga samtang ania kita nining gawasa, layo kita sa puloy-anan sa Ginoo. Kay nagkinabuhi man kita pinaagi sa pagtuo ug dili pinaagi sa atong makita. Masaligon kita kaayo ug palabihon nato nga mamiya kita sa atong puloy-anan niining gawasa ug mamuyo uban sa Ginoo. Apan labaw sa tanan, buod kita magpahimuot kaniya, bisag dinhi sa atong puloy-anan o didto. Kay kinahanglan mo atubang ng tanang kang Kristo, aron iyang hukman, aron tagsa-tagsa, makadawat sa angay kaniya, sumala sa iyang nabuhat, maayo dautan dinhi sa kalibutan. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsoryo. Ang Dios akong kahayag ug akong panabang. Ang Ginoo mao akong kahayag ug kaluwasan. Kinsa may akong kahadlukan. Ang Ginoo mao ang ganampanan sa akong kinabuhi. Kinsa may akong kalisangan. Ang Diyos ang kahayag akong panabang. Usa ka butang akong gipangayo sa Ginoo. Kini nga akong gipangita, nga magpuyo unta ako sa balay sa Ginoo, sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi, nga magsudlong unta ako sa kinagmaon sa Ginoo, o magmalandong sa iyang templo. Ang Diyos ang kahayag akong panabang. Nagatong ako nga makita ako sa kaayo sa Ginoo, dito sa yuta sa mga buhi. Pabuta nga maisugon ang Ginoo, paglikon sa kasing-kasing, o pabuta ang Ginoo. Ang Diyos ang kahayag akong panabang. Palihog mo nindog ka, kamasig. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Ibayan mo ikaw, O Ginoo. Pag-andam kamo sa bisan usay mo dagat, bagsig hugot ang inyong mga bisti diya sa hawa, ug dagkuti ang inyong mga sugat. Sama masunugoon nga nagulat sa pagbalik sa ilang agano, gikan sa kabira sa kasal. Inigabot niya og inigtuktok, abliang dayon nila ang pultahan. Bulahan katong mga sunugoon nga nagaplagan sa ilang agalo nga nagtukaw ug nangandam. Sultihan ko kamo nagbagpo siya, palingkorong sila sa kananan ug silbihan niya. Ug bulahan sila kung hikaplagan niya nga andam. Bisan kumabot siya sa tungang gabi ug kadlahon na. Ug timan ikini. Kung nahibalo pa ang tagbalay kanu sa moabot ang kawatan. Dili gayud siya mutugot nga lungkabon sa kawatan ang ilang balay. Busa kamo sa kinahanglan mangandam, kay anak sa tao moabot sa oras nga wala rin paabuta. Ang mayong balita sa atong Ginoo. Balik malingkod sa matawsa mayong gabi ka natong tanan sa pamilyang Pabras, kundiling sa pamilya. Sa karon akong ihatag sa mga pambit sa atong ipaghilo karon si Brad Trey Diaz. Mayong gabi sa tanan. Atong i-considera ni nga dako kayo nga grasya. Kay nagkatigom ta, nagkatapok ta karon. Nya nga atong pagtapok dili sayang. Amen. Kana bitaw nay mamatay unya muduaw kas namatay. Unya ni mong tuyo dito magdomino lang, diba? May magpuyo kas balay unya magsolitaryo. Amen. Diba? Kana bitaw mga karangtaw magsolitaryo na iwis ba? Ugulitaw siya nga makuha ganin ni solitaryo katong akong gipanguyaban sugton ko. Murag katong nagpunit nga nigbulak nga
she loves me, she loves me not. Kay sayang manggod kung moadto kag namatyan unya pagabot nimo sa haya na ay mangadji na ay magkasaulugan unya ang imong buhat chika-chika lang, sayang. Kay kani ang higayon nga ang buhi makapamalandong. Mao pud ni ang higayon nga dili ta kalikay mangutana ngano man nga ang tao mamatay. Ang tubag tungod kay naay kinabuhi. Ang tanan nga ginhawa kandidato mamatay. Naa sa Biblia, Hebreo chapter 9 verse 27. Gimbutan sa Dios ang tao mamatay og kausa human ni ana hukman sa Dios. Ganiha gibasa sa first reading 2 Corinthians chapter 5 versikulo 1 ambak sa 6 diretso sa versikulo 10. Gingon dito, inig katunas ni ining atong lawas nga maoy payag. Atong payag nga mao atong lawas. Ilisan sa Dios og lawas nga dili matunas. O kining lawasa di ay bisag usaon nato ning amping madugta gini. Amen. Murag payag ba? Kagi ba mo ng mga payag-payag story? Anahaw ang ato, nipa, o kanang amakan, kawayan. Sa bago pang buhat, green pa. Pero mapalit na gani, bila katuin si mong balay, manam siya kadugta. Ingan na po ang lawas sa tao. Presko patag batanon, hinay-hinayo na gani tagbiras kuno. Ako kay sayo man na namilit akong buhok. Murabag ka ng timailhan nga paduong yun ta sa lubnganan buhon. Amen? Di na ta dapat mo ingong simba ko. Kay may man tag simba ko, simba ko, simba ko. Ato aman ni tanan. Wala may makalikay ani. Walay makabalibad sa physical nga kamatayon kay balaod na sa Dios. Gingon sa Sirach chapter 14 verse 18, daw sa matag mga dahon sa malabo nga kahoy, ang uban nangalarag. Si Robert Apilrons nalarag. Si pangalan ka? Junior, kaya may senior, no? Si Robert Junior namatay. Nagingon sa Sirach, kung may nangalarag, naapoy ni Salingsing. So, posible, namatay siya, pero muadto putaron sa mga delivery room, naapoy ng anak. Kay puli-puli man. Unya, ang nakanindot na tong tao, kay giingon sa Bible, giingon diha sa Ecclesiastes chapter 12 verse 7, ang definisyon sa kamatayong pisikal panagbulag sa lawas ug kalag. Ang atong lawas kay gikan man sa yuta, naa sa Genesis chapter 3 verse 19, kay gikan tas abo, mubalik tas abo. Ug ang atong kalag kay gikan sa Dios, Genesis kapitulo 2 bersikulo 7, ang Dios na naog ni kuha og yuta, iyang gidisenyog tao, unya gihuypan niya ang ilong, katong nigawas gikan sa baba sa Dios, mauto ang atong spirituhanong kalag nga inig kamatay nato, muatubang sa Dios aron mudawat sa ganti kung kita nagtinarong. Maupoy mudawat sa silot kung kita atong gibalibaran ang ebanghelyo nga mo'y giya o gabay sa atong kinabuhi. Nang dako kay tagkahigayunan sa tang buhi pata. Amen?
Gihagita nga magpuyog ibanghilikanhon, magpuyo sa grasya sa Dios, kay wa man magkulag pahimangno ang Ginoo natong tao. Ang tao lang yun ang wa magtagad sa Ginoo. Kitang Katoliko, please kayo tang Katoliko, perte kong sintruhas kong kapilya. Ang di Katoliko, magkabuang ko nagpangitag binyo, matapok man sila, mag-Bible sharing, may Bible study. Kitang Katoliko, naanatay klarong kapilya. Amen? Unya, libre, di ba? Walay entrance fee. Mamati sa pulong sa Dios, magtuon mahitungod sa kaayo sa Dios. Istudyuhan ug unsa ang paagi sa Dios aron kitang tao malamdagan, magiyahan sa pagkinabuhi. Kay usahay makalimutan nga naa di ay giya, ang ato ganing gusto mo atong sundon, di yun magkadimao ang atong kinabuhi. Wala kay oras sa Ginoo, magsige na lang kag Mobile Legend. Wala kay oras sa Ginoo, magsige na lang kag tungits. Wala kay oras sa Ginoo, gani o kag panginabuhi na lang tanan ang imong gihuna-huna. Di nakakagahin bisan usa ka oras aron simbahon siya. Nga ending sa tong kinabuhi mao man ni tanan. Kamatayon man. Angay tang manimba ko kung ang atong kalag maimpierno. Kana simba ko palayo. Manimba ko gyud. Kaya ang impierno wala may kagawasan. Unsay rason nga nung ang simbahan nag-auhag sa tanang binunyagan nga kung nay mamatay, mas nindot, mas maayo nga atong halaran og pagampo. Unsay bisi sa Katoliko kay i-discourage man na sa uban. Una, Bible. Walang nila itudlo. Namalandong ang simbahan, Biblia ang gigamit. Sa Mateo chapter 12 verse 32, giingon ni Kristo, ang nagsultig dautan batok sa anak sa tao, mapasaylo. Take note ha? Ang nagsultig dautan batok sa anak sa tao, mapasaylo. Apan ang nagsultig dautan batok sa Espiritu Santo, di mapasaylo ning kalibutan na ug sa musunod pang kalibutan. Kung atong balihon, kung ay ang sala nga di mapasaylo dire, di mapasaylo dito. Sa ato panay sala nga mapasaylo dire o mapasaylo dito. Ang term ana venial sin. 1 Juan kapitulo 5 bersikulo 16-17 ingon pa si Saint John, kung ang imong isig ka magtutuo nakasala apan sala nga dili ikamatay sa kalag, iampo siya sa Dios aron ang magtutuo nimong igsuon hatagan og kinabuhi. Moingon man di Katoliko, ang gitudlo San Juan diya mga buhi man. Mga buhi kuno. Iwason ni mong basa. Aron ang imong giampo nga magtutuo hatagan og kinabuhi. Kung buhi pa hatagan kinabuhi, doble nang kinabuhi. Ang buhi pasabot diha patay apan nakasala, sala nga dili isangpot sa kalag ngadto sa impierno, madala pag-ampo. Unya giingon niya, gisumpayan niya, sala ang tanang buhat nga dili matarong apan dunay sala nga dili makapaimpirno sa kalag. Katong mag-ampo alang lamang sa mga sala nga dili makaimpirno. Amen. Unsa man sala ang di impirno? Balik ko nako katong giingon nako ganiha, venial sin. Pilosopo kong isang o di may impirno ba? Sa to pa malangit kay duhar man gina. O di may impirno natural. Ang destination na is langit. Pero dili ka direct. Kay ang tao bisan kinsa duna gyud tay sala. Asa man day siya di ka direkta, nay term di gamit ang simbahan gitawag purgatory. 1 Corinthians chapter 3 verse 15 ingon simple, kung ang atong paningkamot ning kalibutan na mahanaw, mapukan, mapildi, way sapayan nga daw iagi tag kalayo apan dunay kalingkawasan. Kung ang buhat sa tao masuno, way sapayan iagi siya kalayo apan makalingkawas ra siya.
kung muagig kalayo nga nay kalingkawasan, dili na impierno igsuon. Kaya ang impierno, Revelation chapter 20 verse 10 up to 14, walay makalingkawas sa impierno. O ang tunog padung sa impierno puro abante, huwag yung tunog pagawas. Kaya ang pultahan padung impierno puro entrance, walay exit. Ang term gigamit simbahan, purgatory. Kung ato ng taga-ag meaning, ang turi meaning turyo, place, lugar. Ang purga, para si bitok. Diba? Kana bitang bata, muingon ng doktor, hugaw na manintiyan, purgaha. Kaya ang purga, dikuha na sa English word nga purge, meaning linis o cleansing. Moingon ganing doktor, purgahan ni kay ang tiyan hugaw. Limpyohin ni kay ang tiyan hugaw. Muna ang purgatory, linisanan, hugasanan sa mga sala nga gagmay. Amen? Kaya ang langit, hingpit man ang langit. Ang makasulod sa langit katong mga taong perfect. Mga taong away sala. Kita premiuhan tarog dako pa. Tagaan tao. Direksuho na to. 1 billion. Dako na siya, no? Kuha na siya, data na. Ha? Makakita tag tao ngawa makasala. Huh? Na siguro mo dinay nga ako isala. Pero ang Biblia 1 Juan kapitulo 1 bersikulo 7 to 8 ingon pa San Juan, ang tao nga moingon wa siya isala, wa niya ang kamatuoran o gipakabakako niya ang Dios. Amen. Di man masayop ang pulong sa Ginoo. Kay giingon man ni 2 Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16, ang Biblia sinulat og tao, linamdagan sa Espiritu Santo, mapuslanon sa pagtudlo, paggiya, paggabay, pagbadlong sa tao aron magkinabuhin matarong. Unsa daw? Disulat og tao apan tinamdagan sa Espiritu Santo. Written by man, but inspired by Holy Spirit. Mabaya po ni gigamit sa di Katoliko. No? Mabaya ni hinungdan nga daghan kaayong denominasyon. More or less, 42 to 43,000. Kapin kun kulang. Mangutan na ta asay tinuod, dali ra pag-ilas tinuod. Kung gusto nyo ka makabalos tinuod, inunan niya. Kana bitang sa traffic light, stop, look, listen, go. Di man na traffic light o way go. Yung nga stop, look, and listen, di man na traffic light o way go. Aron masayod tas kamaturan, usahay muhunong ta. Muhunong ta pagtanaw sa atong kaugalingon nga kita lang pirmi ang tama. Muhunong ta pagkonsidera nga atong gipuy-an karon mao gyud ang tama. Musulay ta og tan-aw sa uban. Kana bitaw muumot nga kami lang ang maluwas. Kamong Katoliko dili. Unsay gingon sa Mateo chapter 7 verse 1. Ingon si Kristo ayaw paghukom aron di kahukman. Kay way laing righteous judge. Psalm chapter 7 verse 11, usa lang ang matarong nga maghuhukom. Amen. Tanaw ra mo ng Supreme Court. Puro guna bright dinatanang judge. Sa 15 ka judge ug magbuduhay, nganong naa may majority na may minority. Nganong di mo gyud magkahiusa.
Tungod kay tama ang Bible. Ang Diyos lang ang matarong nga maghuhukom. Amen. Amen? Mao nang di gyud kalusot ang tao bisag unsaon niya tago. Giingon sa Luke 12:48. Ang gamay sala, gamay silot, ang dakog sala, dakog silot. Karon kinsa may makatagna nato si Robert Jr. Way sala. Adi po kumuingog makasasala. Pero sure akong gingon na gyud ni siya sala. Sama na to. Amen. Mabitang gitawag tayo di ka Domingo manimba. Kaya ang simbahan di gud na museum sa mga santos. Ang simbahan ospital gud na sa ato nga mga makasasala. Kay kung ang atong lawas masakit, adto matag ospital. Di ba? Unya pagabot nimo sa ospital kung karon swab mo ka. Karon ang atong kalag kisay nasayod ug nay sakit. Duaw po tag simbahan, ospital sa kalag, di na ka maswab. Dito ka dito, hinulsol ka sa imong sala. Santiago chapter 5 verse 14, hinulsoli imong sala. Ayuhon kas Ginoo. Ipatawag ang Pangulos Iglesia Katolika. Iglesia, ato karohon kay kasi nyo di ka kaabot sinyo, muhunong ka ng silingan. Ipatawag ang Pangulos Iglesia Katolika. Ini tatas kamaturan, manukad yung tag-asagikan ang Biblia. Kung wanto tas kasaysayan, sa Nicene nga Council, pinaagi ni Pope Damasus, si St. Jerome, mo'y itaasan nga mag-compile sa Biblia. Kisay gahatag o kapitulo, versikulo, Katoliko. Stephen Langton o si Cardinal Hugo. Dihan mo makita nga ang compiler palandaan Katoliko. Amen? Unya karo gamiton sa Katoliko, iunay tiras tong alin doon kinatong bunuga. Kaya Biblia man red, di na tamuambak og tradisyon kaya Katoliko, tulo may pillars pagtuo. Unsa ganito? Biblia, tradisyon, holy magisterium. Sila di man sila gudawat og holy tradisyon. Biblia lang mangyud alone ang uban. Karon ug wintag pinaagi lang sa Biblia maluwas ang tao. Unsaon man tong apostoles nga wa gyud kabitbit og Biblia. Ug moingon tag pagtuo lang maluwas ang tao, dili na kinahanglan ang buhang. Diyos ko, ang giingon sa Hebrewanon chapter 9 verse 27, hukman ta sa Dios sumala sa atong binuhatan. Amen. So kung gusto tag sigurado, kumplituhon na itong requirements. Mutuo tag Biblia, kay mo man ang pilar sa itong pagtuo. Mutuo po tag holy tradisyon. Nga naman, ang holy tradisyon, gi-introduce man sa Biblia. 2 Tesalonica, Kapitulo 2, versikulo 15, ingon pa San Pablo, batunin ninyo, tuhuin ninyo, ang mga pagtulunan nga among gitudlo kaninyo, pinaagi sa sulat. O pinaagi sulat mao na ni Biblia. O pinaagi sa among gisulti binaba. Katong gisulti binaba, gitawag to simbahan og tradisyon. Gisulat ko to pero dili sa Biblia. Naa sa mga apostolic tradisyon sa simbahan. Anong ingon ko ang Katoliko, bless kayo? Imagine rugod, Katoliko ay makahatag pangalan sa tulo ka hari. Napay mabasa niya rin pangalan sa tulo ka hari? Wala. Pero sa simbahan, kinsa gani? Melchor, Gaspar, Baltasar. Imagine na, ang simbahan makasulti kinsa ang tulo ka mago pero wala sa Biblia. Napay mabasa sa Biblia nga si Virgen Maria nag-birthday September 8? Wala. Pero ang simbahan
nakatudlo og unsang pitsaha ang birthday sa atong inahan sa kanunayng panahon. Namay mabasa sa Biblia nga natawo si Jesucristo Disyembre 25? Wala. Pero ang simbahan nakatudlo sa kamatuoran kay si San Pablo nagsulat kang Timoteo, 1 Timoteo kapitulo 3 bersikulo 15 paingon 16, ingon pa San Pablo, kung malangan ko Timoteo, kining sulata mo magtudlo kaninyo unsaon pagkinabuhi diha sa balay. Kanang palaya mao ang simbahan sa Dios, ang haligi o patukaranan sa tanang kamatuoran. Unsa daw ang simbahan? Haligi o patukaranan sa kamatuoran. Mo nang dili ikalimot nga gitudlo sa simbahan si San Juan Magbubunyag, nag-birthday og Hunyo 24. Hinungdo mo sa una og aging jeep unya June 24 magnilabay ay kasutir. Di ba? Kay San Juan, duha lang kasantos ang nag-celebrate og birthday sa simbahang Katoliko. Una, si Birhen Maria, September 8. Ikaduha, si San Juan, June 24. Ang atong Ginoo kay mao may tag-iya sa tanan, December 25. Amen? Daris ni anang mga santos, ang ilahang pangilin dili birthday, kundili ang adlaw o pitsa sa ilang pagkamatay. Basahan kasaysayan San Vicente Ferrer. Namatay og Abril 5. Pero di ta kabasol sa simbahan kay authority kung i-move skura paroko, yes, isip Kristiyanong nagtuo sa Dios through the church, obedience ang pinakadabis nga makapahimuot sa Dios. Di na lalison kay naamatay authority simbahan. Naamay mga reason nganong ang simbahan mumo. Example, ang original nga pista Santo Niño, Abril, first week, karon kay tuod na tunong man na permanentes mahal adlaw, ang Santo Papa nibalhin sa third week sa January. Mo nang sinulog sa Cebu kay original man na. Karon kay authority man ang simbahan, asa mabasa? Sa Biblia, Matthew chapter 18 verse 18, Matthew chapter 16 verse 19. Unsa gani inyong itugot diri sa yuta? Itugot sa langit. Kinsa gibilhan? Ang simbahan. Amen? Amen. Kay kang Peter, ingon pa si Jesus, Matthew chapter 16 verse 18, ikaw Pedro, ibabaw ning bato, tukuron ko ang akong simbahan. Bisan ang kamatayon og impierno dili makalumpag niini. Sumpay 19, ihatag ko kanimo ang susi. Dili to ingani ha. Ang tawag ato divine authority. Amen. Ningon panguban, walay simbahan makaluwas. Walay relihiyong makaluwas. Musulti sila ana. Kaya nilang simbahan o relihiyon, wa man bindig susi. John 14, 1-5, ingon si Kristo, sa balay sa kong amahan daghag lawak. Muadto ako pag-andam og dapit alang kaninyo. Kung di pa kinitinuo, di ka mo sultihan ni ini. O makaadto na ako dito, maka mubalik ako, o kuhaon ko kamo. Kisay tubunan, kisay gisaaran, ang simbahan. Pag imong ibilin ko kanimo ang susi, kato nga susi, susi tos lawak. Muna isa, walay makaluwas. Talimtan ninyo ang simbahan sa Diyos, na ay susi. Ambot nakakuha, bas nag-duplicate siya. Ang Katoliko, bless kaayo. Galing lang sa Katoliko, wala magtagad sa iyang pagtuo. Amen? Tanawag ikumpara ni mong Katoliko, ato lang ikumparison, dili ta manaway ha. Kana bitang atong silingang simbahan,
Puting kayo sila, puti. Abi ni mo kisay nakatabla nila, ang mga Knight of Columbus na to. O magtalikod pareho, tapla. Nakaputi, naka-long sleeve. Pero magatubang, pildita. Guwapo kay silang hinapay. Ang simbahan na klaro na ay dress modesty, ang mga Katoliko di man mangandam og suoton para simbahon ang Dios. Ang giandam sa Katoliko kamuti magsaging kay mga ligog dagat. Kabantay batas Katoliko ba? Dili noon tanan. Gawas lang sa mga matinud-anon sa simbahan. Kay kung maghisgot manggaling tag atong ihalad sa Dios, dili lang ang tanan o pipila sa atong pagkatao kung dili kung mahimo 100%. Amen? Bisan wala tay bag-o. Pero naa may mga proper dress yun aron pagsimba. Di naman ta karon ka rason kay pilting daghanang baratuhong pulos o kay nanimba ang Katoliko Milwaukee Bucks manhinuoy sando. Ang Tito Kumpo mas likod. Hindi mo ni simba siguro, mag-basketball mo siguro ni tawhanan eh. Di ba? Tanawa ang lain nga mga denominasyon na ay disiplina ang ilang kaugalingon. Wa man magkulag pahimangno ang simbahan. Daghan lang sa pinunyagang Katoliko, gahi o ulo. Amen? Di ba? Ang mga anak, pasagdan lang, mamantay bayan ang bunyag, halad lang man. Pila ka bata, walay bunyag. Pila ka magtiayon, walay mga kasal. Bisan galing kinasal, o di magasinagtanay, murag baliwala lagi sa aran. Pagabot sa altar, wapo pagay puro mga aktor. Dawata kining aras, timaan sa akong paghalad, sa akong kaugalingon, alang sa imong kaayuhan. Ingong kong babay, akong dawaton. Wapay tuig. Wala. Di noon tanan. Pero ang simbahan, balaan igsuon. Kay klaro ang tudlo sa Dios, haligi o patukaranan sa tanang kamatuuran. Muna ang habit na to, aron ta makaingon nga nangandam ta sa atong kamatayon, kinahanglan apats dito simbahan. Kay gimuntar ni Kristo ang simbahan, aron ang iyang planong kaluwasan mapadayunon. Di magaling ta kahatag 100% aron mangalagad sa Dios pinaagi simbahan, bisan isa ka oras lang. Maggahinta sa isa ka semana aron pasalamatan ang tag-iya sa atong kinabuhi. Kay musugotag sa dili, mabutin ang panahon mo atubang ta kang Kristo. 2 Corintos 5:10, tagsa-tagsa kita mo atubang kang Kristo. Tama man ang wali sa di Katoliko. Dawata si Kristo imong personal nga manluluwas. Ikinabuhi ang pagtulunan ni Kristo. Ang mali lang kay usay moingon sila, nunid na ang maayong buhat, si Kristo lang luwas na ka. Musitas pag Episo Kapitulo 2 versikulo 8, pinaagi lang sa pagtuo, di ni inyong hago, di ni inyong buhat, grasya ni sa Dios. Uban ta sa mua, dito na. Bautismuhan ta ka. O sa gingon sa Ephesians chapter 4 verse 4. Ingon sin Paul, doon na lamay usa ka lawas, usa ka espiritu, pinaagi ni gitawag kita sa Dios. Doon na lamay usa ka pagtuo, doon na lamay usa ka bunyag nga balido. Amen? Karon mabunyagan nagas Katoliko, balhin pag itong tinupod og tao. Huwag kay kakabalog asa togikan. Mabitaw niyahuhan ka magbasa ani kay si San Pedro nagpahimangno na to. Pangandam mo kanunay 1 Pedro Kapitulo 3 versikulo 15. Sa bisan kinsa nga mangutana o magpakisayod, mahitungod sa inyong pagtuo. Kita daw Katoliko, magtuon, mangandam, kay kung naidi Katoliko nga magpakisayod, mangutana, mahitungod sa itong pagtuo. Sa verse 16, ingon San Pedro, tubagan ninyo
uban sa kalumo, na ipagtahod, limpyo nga konsensya, pagbinuotan, aron katong nanaway sa inyong pagtuo, maulawan sa ilang gipanulti. Kaya imong pagkinabuhi, igo man studlo sa Dios. Amen? Katong nangutana sa atong pagtuog na naway, di man to maulawan, kaya naman sila pruiba. Pananglitan, kitang Katoliko, buntag pa lang, inom na ta. Maagian kas di Katoliko diha. Nya huldi o hakdi ro ba ng ilang simba. Pag human nila dito sa ilahang prayer meeting ni uli, iyan gihapon ka. Guwapo pa kay kagnawong sa buntag. Pagkahapon, tagak na imong wala. Unsaon man ni pagkatuman ang imong ni St. Peter. Tumaganin niyo uban sa kalumo. Dunay pagtahod, hinlo nga konsensya, buutan nga pagkinabuhi. Aron katong nanaway mahitungod sa inyong pagtuo, maulawan. Karon kung wa taana, kita maulawan. Amen? Di naman kinahanglan idibati. Kay ingon man San Pedro, uban sa kalumo. Di pinsa lantas ng pagtuo. Pitik-pitik kung tagwatay mo magkalimao, di magkalimao. Amen? Amen. Pero wapo yun ng preparado tayo. Simple lang ang kinabuhi Kristiyanong Katoliko. Bisan unsa taga-pobre sa balay, ayaw yun mo kaulaw pagbutang bisan gamay nga altar. Bisan pobre ta. As long as ang magtiayon kinasal, binunyagan sa simbahan, ayaw kaulaw sa altar. Unya ang standard nga altar natong Katoliko, crucifix yun ni Kristo ang sentro. Galacia Kapitulo 3 versikulo 1, ingon ko San Pablo, pagkabuang ninyong taga Galacia, wag yun ninyo batuni ang kahulugan sa kamatayon ni Kristo dito sa cross. 1 Korinto 1:18, ingon St. Paul, ang cross alang sa mga nangalaglag dinuan, apan alang natong diluwas, gahom kana sa Dios. Muingon gani ang di Katoliko, kana Dios, di ko sila ka-direct. Kay nahitabo gyud na sa Kalbaryo. Ang paglansang ni Jesus Christ naagyod sa Biblia. Nahitabo sa Kalbaryo. Mo nang walay talong Kristiyano makatulik og madili nga muingon sa krusipiho og Dios. Mahadlok sila. Amen? Amen. Kay gahom na sa Dios. Pwede sila mamanangil kan San Vicente Ferrer, daw na sila kaila. Di man po sila mubasa kasaysayan sa santos. Gidoktrinahan man po sila nga di mo tuog mga santos. Kaya ang ilang tudlo o wala sa Biblia, dili tuhuan. Di gani siguro na mo tuog na matay masiusin, wa mag Biblia. No? Mo na igsoon kita, makaingon ko, bless kay itang Katoliko. Una, di lang yung tamo ilang ang kanang larawan Diyos. Aron di ta pasangin lang nga nagsimba tag Diyos. Atong tahuron ang dilarawanan nga tua sa langit. Kaya ang mga apostolis, tinuod yun na nga, nitabang aron mulambo ang Kristyanismo. Ingon pa sa usa ka writer, ang dugo sa mga martir, mao ang liso sa mga Kristiyanos. Kay kanang mga tawhana nangamatay aron pagdipinsa sa pagtuo. Mabasa na to sa atong magisterium o sa apostolic tradisyon, si San Pedro namatay. Dilansa nga binali. Amen? Namingon sila, walay Katoliko sa Biblia. Mateo 16:18, wala yung nag-istorya si Kristo o si San Pedro. Kinsa si Pedro? Unang Santo Papa sa simbahang Katoliko. Karon bisan pag tanang Katoliko sa lawayon,
dili gyud mabugnaw ang akong pagtuo. Daghan ko kumpare pastor, mga buutan. Amigo kay mi, di mi maghiskot mahitungod sa pagtuo kay magdebate lang man mi. Mga buutan sila, naningkamot ko din tawag kong binutan. Kay basin niya lupigod tas binutan ay na naila na hinuon ng kamatuoran, di na ato. Kaya ang pagbinuutan sa pagkinabuhi, usa po nakabuhat nga ang Ginoo malitay. Amen? Amen. Muna nga, minimize lang ta, kung pananglitan, 10 lang ha, nang inabuhi ta karon og simple. Unya, naagad tay ampay nga di na ito mapugnan. Sa isa ka adlaw, taya taglas to katulo. 10 lang ha. Unya karon ra ba ka nang imong numero maduol-duol bitaw sinilusot kang basig ugma o igo na gyud. Magbalhin-balhin man ang numero. Manuoy ko atong dito mismao. Astang idags na matay, gitayan. Astang pizzas na matyan, gitayan. Ninakla pa. Sayang nga uwa may slide. Nagilubong sa orchard, taga Magallanes, ang edad 91. Nanguhin ang babae. Huwagin na ito, nabalay no? Isinoy pilusot gabi. Oh, aron lang hinahinayon na ito bago atong pagkinabuhi, minimize na lang. Nga naman, ma-out of budget maging ang tao, igo-igo lang ang kwarta. Labi na ron, gilip na ang liquor ban. Katong nawakwak o Pinoon man. Hubog ka na SD palikurban. Samot na. Pero bindahan na ron. Kay nibalik standard ang presyo. Sa likurban pa, 300 kay lumik. Nilaliman ka na. Pero nga naman yung napa may magsukas-sukas ka hubog. Pero patabang ka sa Ginoo. Ang atong pagkinabuhi, hinay-hinay din na matarong. Amen? Kaya giingon sa Juan chapter 8 verse 12, ingon pa si Kristo, ako ang kahayag sa kinabuhi. Kung nagkinabuhi, tagmit-ngit, wala ganin na to ang Diyos, di kita mahayagan. Pero dawato na to si Kristo, atong gabay, atong giya, kay ingon na siya John 14:6, ako ang dalan, ang kamatuuran o ang kinabuhi, walay makaadto sa amahan kung dili mo agi ka nako. Meaning, si Kristo lang ang atong giya, atong sundon. Simple kayo ang tudlo sa Dios. Kita ray galisod-lisod sa atong kinabuhi. Kung kamalota makuntinto o sa inaan nato, mapasalamato na nga tao. Makagahin na tag panahon para ang Dios simbahon, himayaon, pasalamatan ug daygon. Amen? Unya, ang atong relasyon sa uban, kanang 7 capital sin, garbo, mapagmana, di magyuta magkahiusag natay mga garbo. Unya, ikaduha, kanang anger, kanang ganing natay kalagot, nya makakita ta sa atong ikalagutan, bisag gwapo atong adlaw na pangit, no? Kabati na mo anak, nya mo usay palaban tas Ginoo Lord, usaon may Lord maglagot, kung gigon ang tawhanaw kita ko Lord di man nato kaya kita ra, kinahanglan man nato ang kaluoy sa Ginoo, diba? Unya kanang last, Ilyo is H. Usa man sa Bisaya, kanang kadalo bitaw sa pakighilawas. Di ta matagbaw ba? Makita ta gustos tong mata. Wita, vitamins mata. Di ba? Wala eksimte man na. Bisang galing mga tao di nakaklarong mata. Kagi ko sa una Abribang People's Park, mga senior citizen, may kuwagin puti. Tanggalo ng antiomos. Anak mo? Karohon di ba? Nya tiil ray gitanaw. Balimuon man tiil.
Walin lang bantay ang kanta bitaw. Dili tanang gwapa lalaki. Ano ba? Naagid na sa ampay sa mata. Pride, anger, lust, envy. Masa may envy? Kana bitaw ingitiro, ingitira. Pagtanaw niya sa ilang silingan nga na iniabot kung panda, tawagan po dayon niya grab food. Di ba? Kabantay mo muna. Kung na iniabot nga Shopee, Lazada po, di ba? Na ini-deliver dito Flat TV, Smart, gamay ilaha, dako ang mga. Kanang hindi. Mo nang giingon sa 10 commandments, ikaunom nga sugo, ayaw kaibgi ang dili mo, asawa o butang. Sa Tagalog pa, huwag kang makikiapid. Ikapitong sugo, huwag kang magnakaw. Sa 9 o 10, klaro kayo, ayaw kaibgi ang dili mo, butang o asawa. Amen? Pride, anger, lust, envy, gluttony. Letter G, gluttony. Unsay kabisayaan sa gluttony? Kadalo. Kadalo. Busog na, kaon ka. Nana sa tao ang kadalo. Pirmi maghuna-huna sa kaugalingon. Bisan sa simbahan, kabantay ba mo simbahan o niya na fellowship? Niya magbutang na ganig mga pagkaon sa lamisa? Nay mga tao nga nagpaduol na daan. Huwag pagani magampo. Murag papabor na lang ba? Nangitan nagkinimoy punito na mo. Kini. Minumdum ko sa una among galirin niya. Timingan ako may nagampo. Niya gitanaw na ko kay daghan man kay bihon og pansit kay wa man magsabot unsay dalmo na halos pareho una-una. Nalambot ang pansit. Nay pansit nga luspan, nay pansit sinabaw, napoy pansit nga tuyo tanan puti tuma. Niya na nakadala ko gamay sa kabitsi, gamay humba. Pag-ampo lang niko, Lord, bendisyon nining mga pagkaon kay kasagaran ra pansit. Bendisyon ni pudni kaming tanan nga mangaon, kung kinsa man ang unang makapunit, maghuna-hunaon ka nga nay nagsunod. Huwag yun mahurot ang kabitsi. Ako pangingin na to, dungagi gamay mo na. Napay nagsunod, bra, napay nagsunod. Kung wala mahipahinong dumi, pansit galampod na lang di mabili. Oh, makalimot ha. Nga usahay ang atong hunang-huna kitaray na ay tungol. Huwag ta maghuna-huna sa uban. Di ba? Dili man ka makaakog tulon kung masayod yung ka nga uban way kaon. Amen? Amen. Kaya mo man ay plano sa Diyos. Ang nakadawat og sobra dili manubra. Ang nakadawat og daghan dili manubra. Ang nakadawat og gamay dili makulangan. Meaning, naay pagbahin-bahin. Pero kasagaran sa tao, sarili ray gihuna-huna. Nay mga silingan nga kung mag-birthday, pilion og kinsay iyang imbitahon. Kamantay mo na? Kasagaran, kapturan kabalo mangimbita niya, mo iyang pakanon. Naka-experience ko po na, katong expecting niya nga bisita, wa man mga bot. Nabalaka na siya ginakso, nagbula ang niya nga pritada. Ingon niya iyang anak, tagaing silingan do, tagaing silingan. Manghatag diya ang dalo, pero ni bula na. Tinanda na silingan, dalo mong ni pamilyahan nung nag-sharing man, pagtilaw niya dito sa tinula, aslong naman di ay ini. Diyos ko. Si Kristo, tungod sa kaabunda sa Diyos, wasi kaugaling mong balay. Luke chapter 9, verse 57 up to 62. Ingon si Jesus, ang nilo na ay taguanan,
ang langgam na ay salag, pero ang anak sa tao, walay kapahulayan. Ang pobre ng kalibutan na, naapay higdaanan kariton. Si Jesus basaha, wala yun in tao'y balay. Ilawos kahoy, ilawos bato. Amen? Pero giingon ni San Pablo, 2 Corinto 8:9, bisan siya dato, nagpakakabos aron kita tanan makaambit sa iyang kadato. Inana paghihigugma sa Ginoo. Mo nang giingon ni Kristo, if you love me, John chapter 14 verse 15, you will obey my commandments. Kung nahigugma mo na ko, higugma apod ang inyong isig katao. Kay niingon San Juan, 1 Juan kapitulo 4 versikulo 20, at tikta mo ingog, I love you Lord, pero daghan tag pagkulang sa mga nanginahanglan. Usahay palakasay system pagyan. Moingon na ganito manghatag linya, unya na mga priority. Katong PWD, una. Katong buntis, una. Katong senior citizen, una. Muabot yan amigo, Brad, ako Brad, tuyok dito, tuyok kita patag. Wa na mo linya. Diba? Civil capital sin, gluttony. Napay isa, avaris. Kung sa kanya avaris wala namang kabalusan meaning ng avaris. Unya ka ng letter A's nga nas, slot, katapulan. Kabalo ba tanga ka ng katapulan sala? Amen? Kana bitaw, wala tay buhaton nga maayo, kay mga tarungan tawa tay gihimong dautan. Di ba? Moingon siya, wak man ko'y sala, kay wak man ko'y taong iligsan, pero wak man ko'y taong natabangan. Usa may ganti para nimo nga wak man kay nahimong maayo. Mangutana ka, nakasala ba ko? Yes. Sin of omission. Sala sa wala pagbuhat sa gikinahanglan buhaton. Sa atong kinabuhi na matay kaakuhan, pananglitag na silingang mamatay, tungod kay binunyaga ta o nagtuo ta sa Dios, pinakadabis na tong mauper sa pagwataganahi sa pamilya, muhalad yung tagpag-ampo kay maunay katungdanan sa usa ka tinuod nga Kristiyano. Amen? Muna, usa may rason nganong ang ministriya mulambo dili mo maliban bisan lisod. Tungod kay nasayod ta nga ang Dios mo'y unang nahigugma na to, igo na lang ta mo balos pero di pa gyud ta kabalos sa iyang kaayon. Kulang kay ning ato ang pag-alagad. Buutan kay ang Dios sa atong kinabuhi. Ang atong pamilya, atong mga anak, atong mga minahal, grasya na gikan sa Ginoo. Although dilihinkin ang kinabuhi ni Robert Jr., pero naatay mapanalaminan niya. Wa ta kabalo di man ta ka-judge. Basin before siya nabugto ang ginhawa, nagistorya sila ang duha sa Ginoo. Kita po prepare kay mamanay gospel ganina, Luke chapter 12 verses 35 to 40. Pangandam kamo, baksig hugot ang inyong mga bisti sa hawak o dagkuti ang inyong mga suga. Daw samag mga sulugoon nga naghulat sa ilang agalon, gikan sa kumpira sa kasal. Kaya ang kamatayon, muabot ang anak sa tao nga wala ninyo paabutan. Amen? So ang atong ihalad sa Dios kanang atong tinuod og lindo nga pagtuo. Dili tuo-tuo. Kaya ang Katoliko ba yan? Daghan kay tuo-tuo. Nakabantay ba ka ng Katoliko? Daghan kayong ritual sa ginabuhi. Patlukon na yung taskaraan, pananglitan ba? Nay mamatay, unya gadungan ang parinte. Muingon man dayon tong karaan nga, ayaw mo tabok-tabok ha? Kay maligsan mo. No? Ninad ko ang tabok-tabok. Gikan diri adto dito. Pero so far, 2006 kasi no, civil, hantod ron, nagsige man nagtabok-tabok. Gihurot man na mo nagtabok. Minsan, ayaw agi diha, diri tani agi kay diha, tanagi gani matabang.
Ngingad kuno ibalik ang patay. Dito sa malamog. Malagod. Oh. Ginubong ang patay. Ibalik. Ingaro ko sa ulan. Pagkabuntag, lumong. Sus, Ginoo, pagtabok nila sa pa. Pintaas sa sapa. Ningo ng pamilya. Huwag hindi mahino. Balik ang patay. Informati ko, nila naman ibalik. Ay, kanila rin paano na. Puro tuo-tuo. Wala ka palukusin buhapon. Ngayon pa sa padre, nabalik patay ni balik, naas mo na po. Dili, balik hindi daw. Ibalik ang haya. Ang buhat pag mungubas ang suba. Kadaghang pares bukid matingala. Ganong man inyong lumon. Daghan magsampinit. Ingong punta tungod. Ingong masilingan rin nila. Paagi dito kay dito. Tiri kimis kalipunan na dito eh. Tungod anang tuo-tuo. Akong papa, inong parang kaya, ayaw i-agis puntahan kay diya gisulod. Pintana, ikaw sa papa. Kuting buuyan kay hibupa among dreams. Huwag pag-ibig patabala na. Daw-daw, di mo na kung yan. Isa ka lumon, isa ka. Manoong katanan, manoong. Way lini ay. Kay mulini ka disgrasya, malinian. Masunog, tumatay. Diyos ko. Nanoong may murami, di pa yuot. Akong parinti, natamakan, sinilas, imbis niya puniton. Gitong close na, bitso na. Lingi, pagka mag-itras niya, pagka akahadlo kay puro tuo-tuo. Buakag na to, aron wa na mo sunod. Daghan bawal. Dilitin ni. Hilad maglaba, hilad maligo. Huwag ikabantay, tulungan lang kami ng baho. Ako mang malanganin pa manghugas plato kay pasigidili. Ni mata ko na ako'y multay ko pasipawal po panghimutan. Wa na tagabalaw ko si buhaton. Diba? Kung ideklara, way liluay, way labahay, ngingad manudlay, may lagwa kay buong yan. Apil pag di manudra sa nasa. Tanawa nagmasunod ng mga patakaran sa mga karaag na mamatay. Halos ang tagtungod ug mutuman, inigtanaw sa amin, burag-wakwak. Tungod anang superstitious belief. Amen? Bahala di na mahurog, may nalang makuha-kuhaan. Kay di yun na makatabang sa atong dipanganduit nga kaluwasan. Deuteronomy chapter 18 verses 10 up to 12, diingon sa Biblia, ayaw ninyo itugyan ang inyong kinabuhi, ang inyong pamilya sa mga patuo-tuo, kay di kasilaga na sa Ginoo. Kasagaran usahay Katoliko, hilig kayog lihi-lihi. Mobalhin og balay, kinahanglan pizza utso. Ayaw ng 11 kay panaog. Pwede man po ng 11 pasaka, di ba? Mahadlok og numero 13 kay di malas kuno. Di nakakita building nga 13, musakay kay eroplano wanay bangko nga 13. Labi nagmatunong og Birnes 13. Imbis mo simba na pagbinyambak iring ito, nangihibang yung building. Sus! Nanatanan ko utuo. Unya Hebreo chapter 11 verse 6, ingon pa si St. Paul, ang makapahimuot sa Dios ang tao nga nagkinabuhi nga naay pagtuo. Amen. Giingon sa Isaiah chapter 55 verse 10 to 11, ang ulan ug ang yelo nga gikan sa langit inig katagak sa yuta, dili mo balik sa langit nga kawang. Mupatubig sa yuta aron mabuhi ang tanom,
mubunga o kitang palanggang katawhan sa Dios na ay kaunon. Amen? Sa ato pa, ang ato day gikaon, ang mga tanong, mga bunga, gikan sa Ginoo. Ang uban farmers, ang uban mananumay, tuo-tuo. Imbis mag-ampo, o daghang harvest, o gamay harvest, magdahi o magpasalamat sa Ginoo, o mananong lihi-lihi gihapon. Ingon pa kung igagaw, mananong gani kagaw, lihiin ninyo gaw. O sa may lihi, ayaw pag-bread, aron dagkong unod ang kamonte. Diyos ko! Ang balanghoy kuno manliki, kuno na di ka mag-bread. Subayan na nato sila. Binulig ko nung lubi. Wala yun na kamatuuran. Ingana among kinabuhi sa una. Daghan ni balay di balhinan. Gikan ni sa balay, maguna ang asin, maguna ang bugas, maguna ang tubig. Wag yun may kahuna-huna nga nang maguna bitang pagampo. Wala. Pag-abot na mo sa mong gibalhinan, ihawan na namugbanok. Ako din mamunay bis-bis dugo. Tayo pa tong karaan, ang inyong puy andiha, basin na engkanto. Ingon po ko, engkanto, inyo ning dugo, amo ning unot. Kung mabali, basin ato dugo, ilang unot. Wa na ito'y kalabutan di ay. Pag-abot sa pari, imbis mag-blessing, yung pari, inyo naman din gi-blessingan dugo. Kasampaan na hinoon din. Pagano nga kinaiya, kita mga Kristiyano nangapagan. Amen? Puro di ito superstitious belief. Pinakadabis di ay pagtuo, pag-ampo sa Diyos, pangayo sa grasya sa Diyos. Kaya tinuod nga grasya igsuon, nanana nato kung naa ang Ginoo nato. Diingon sa Juan Kapitulo 4, versikulo 12, wala pa'y tao nga nakakita sa Diyos. Pero magkinabuhita sa gugma, ang Diyos kuyog nato. Amen? Nang karon balik na to si Kristo ang highlight. Kayo sahay, nahulga ta sa ato ang kaagi kanang mga experience na to labi na karon pandemic. Mudistansya nagtao, kay mahatlog nagtao, ang mga bata di na mo amin, ang lamano, bumo ng lamano, di ba? Kung saan na lang tong dili bitaw makumkum ang kamot kay girayuma, inigkumo siya kontra, igura po siya mo anak, mo siya daog jakin po'y pirme. Kaya kung anak siya, pili lang siya. Oh, may pagmusinyas ka, kanang heart. Di ba? Kanang love, no? Sana all. Kaya nga na ang tundo ni Kristo. 1 Juan 4:8, maghigugma ay ta, tungod kay ang Diyos gugma. Bisan dili sama na itong pagtuo, bisan dili katoliko, ang tudlo ni Kristo na tudlo sa simbahan, higugmao na to as long as atong isig katao. Amen? Iampo na to ang atong kontra, dili itong luhod. Kunya mga utag giya gabay sa Dios nga unta kini kasing-kasing na to karon maantiko unta mo pasaylo niadtong mga tao nga nakasala na to. Pupayon unta sa Ginoo ang atong kasing-kasing kay kitang tao ang sundon usahay tig-aman ta. Unya sabay ingon St. Paul, Hebrehanon 4:7, kung karon nakadungog kamo sa tingog sa Ginoo, sa pulong sa Ginoo, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Daghang salamat, dalaygo ng Diyos ug maayong gabi kanatong tanan. Mamalandong ta mga igsoon.
Palingundod. Masaligon ug matuon sa kamatayon ug pagwanaw ni Jesu-Kristo magapong kita niya sa Panginoon. Ginoo kaluoy kami. Nabanhaw nga Ginoo, ikaw ang sumbanan sa among kinabuhi. Ginoo kaluoy kami. Ikaw ang saad ug hulagway sa among pagadangatan. Ginoo kaluoy kami. Anak sa tawo nga mianhi aron pagbuntog sa sala ug kamatayon. Ginoo kaluoy kami. Pulong sa Dios nga nagpalingkawas kanamo gikan sa kahadlok sa kamatayon. Ginoo kaluoy kami. Gilansa nga Ginoo gipasagdan ka sa kamatayon, gibanaw sa himaya. Ginoo kaluoy kami. Ginoong Hesus, malumong magbalantay ug tuburan sa pahulay sa among kalag. Ihatag ang kalinaw nga walay katapusan alang sa among igsuon nga si Roberto Jr. Ginoo kaluoy kami. Ginoong Hesus, gipanalaginan mo ang tanang na nagsubo o mga gisakit. Bendisyon ang pamilya ni Roberto Jr. Lakip na ang iya mga paryente o higala nga nagkatigom karon. Ginoo kaluoy kami. Mga igsoon, amaton na tagpulianan at sa langit, usa magkapok kita sa mga sumala ito ni Jesus kanato. Kitang tanan, Ama namo na akas sa langit, atong sa bisagot ang Birhen Maria inahan sa kanunay panaba magimaya ka Maria Ginoo Diyos sa atin lahat ka sa labay ka mula sa pagbuno sa tiyan mo sa Jesus Santa Maria inahan ka sa Diyos igaw po kami ko kasasaya karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Magkampo kita. Ginoong Hesus, among manunubos, gibutan mo ang paghalad sa imong kagalingon ngadto sa kamatayon. Aron ang tanang maluwas ug makalabang kita sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Nangilyo ko kami kanimo ug paya ang mga nagsubo karon. Ug sa puwanga diya sa imong may gugmaong bukton ang among igsoon nga si Robert Jr. Kay ikaw lamang ang santos ug ikaw mismo ang kaluoy. Pinagi sa imong kamatayon, gibuksan mo alang kanamo ang ganghaan sa kinabuhi. Ginoo, pasayloa si Robert Jr. sa iyang mga kasal-anan ug ihatag kaniya ang kalipay, kahayag ug kalinaw. Diya sa imong may mayawang harian hangtod sa kahangturan. Bulan kadtong nangamatay diya sa Ginoo, papahulayon ta sila gikan sa ilang kahagok ug maguban kanila ang ilang maayong binuhatan. Ako'y pandong tuong tamot kay Robert Jr. Pahulay nga dayon ihatag kang Robert Jr. o Ginoo. Upahulay kang nga siya malinawan. Tinawag mo iyang kalag o nga talag sa tanang mga namamatay, pinasikat sa kaluoy sa Diyos, upahulay nga malinawan hangtod sa kaangturan. Tinawag ang gugma sa Diyos ug ang kalinaw sa atong Ginoong Kristo, manalangin ug magupay kanato sa dagkong kaagok, mupahid sa magtagluwa sa atong mga mata. Itang tanan, sa ngalan sa Mahal, Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Paliw manito ang sa katapusan ng
Okay, so daghan kayong salamat sa atong pagpaminaw sa sharing ni Brother Ray, no? Hinamot nga daghan kay ka mga putlo, no? Mga pagtulunan dili lang diha sa atong simbahan, kundi sa kinatibukan, no? Labi na diya sa atong matag banay o ang pamilya, no? Mao ginay pinaka-importante nga obey, no? Ato bitawon kan obey. Obedience lang ta sa Ginoo, no? Mao ginay siya mo na ray gihangyo sa Ginoo. Wala man nangayo ang Ginoo daghang panahon, kundi sa adlaw nga iyang ipangayo ato gud higayunan nga hatagan unya dili pod nato idalo. Kay kana kahimut-an kita sa Dios. Nya himot ka sa maayo, nya daghan kay salamat sa tanan, no? Nya sa mga kababayan ako mga PSL, no? Nya dinhi karon mga GSL sa mga GTK, no? Sa tanan daghan kaayo nya ug mga adlaw sa simbahan hinaot nga pag adto ka sa simbahan kay nisalmo ta sa mga santos nga misa, sulod ta tanan dito sa simbahan, no? Hinaot nga walay magtambay-tambay sa gawas kay usahay mahimo mang national park ang atong simbahan, no? Dako mag-space ang atong simbahan, at least makaparticipate ta sa highest form of prayer alang sa kalag ni Robert Jr., no? Ugma itugyan na siya dito sa iyahang lubnganan. Hinaot nga hantod sa katapusan nga mao'y atong pagkuyog, atong kanang pag-uban dito hangtod siya nato sa itugyan, mao kanay atong ipadangat nato sa Ginoo. Nya daghan kay salamat ug daraygon ang Dios. Salamat ko bago na natapos ang among kasalugan sa pulong. Si very ang PSL dito sa San Vicente Pere, gawin mo. Ang mga gitarista, si Dalutso. At sana patuloy din po sa puntahan ang YouTube channel ko, Elias Mailong. Salamat po.